Nirereklamo ng mga residenteng malapit sa Davao River ang hindi na sementoang bahagi ng gumuhong dike na flood control project sa Matina, Grabahan. Nagtsatsaga muna silang dumaan sa pansamantalang tulay na kahoy na takaw disgrasya. Live mula sa Davao City, may unang balita si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Iga, nangangalampag nga ang ilang residente dito at nasanay maayos na ang nasirang dike at matapos na ang pagsisemento sa bahagi nito. Ayon sa DPWH ay nagkaproblema sila sa road right of way kaya hindi pa ito naaayos. Kung titingnan sa malayo, tila isang malaking kanal na nilulusutan sa Matina, Grabahan, Davao City ang nabakanteng bahaging ito ng dike sa Davao River. Sa malapitan, parang lumawak na ang ilog matapos masira ang isang bahagi ng dike. Sa mga litrato, makikita ang pag-crack ng semento matapos gumuho ang lupa sa ibaba nito. Ang mga nangangambang residente, imbis na sa sementadong kalsada sa kahoy na tulay dumaraan para makatawid. Nabardown man. Delikado ba yan? Di kami maggunit sa ingon ani siro. Kay pugo ko magsimba ko makuan makaana pa mi gamay sa kuano. Ana among style. Nangko unya ko tao pananglitan dakong tubig. Pares na ako nga di ko kabalo mo lang oy sa una lang na. Sa tulay na ito lang ang hangganan ng sinementong daanan sa gilid ng dike dahil sa nagdaang malakas na ulan na nagresulta sa pagbaha na dumaloy sa Davao River. Gumuho ang bahaging ito ng dike dahil bumigay ang lupa sa ilalim. Ang mga residente nagbayanihan para gumawa ng tulay na gawa sa mga kahoy. Ayon sa ilang residente, may 2 residente nang nabalian na sa binti at kamay matapos mahulog habang tumatawid. Mas nindot yun itong na-adjay koan, katong concrete yun nga agihan. Dali man po kumulakaw, para di mahugno. Pero wala man mi mahimo ani. Sir sa may sige naman mi pangay hinabang ani oy. Nga iati manon ba kay parsa ni ting klase ting ulan na pod. Murag may nag-action. Ayon sa DPWH 11, 2021 nang sinimulan ang pagtatayo sa naturang flood control project at natapos noong May 2023. Pero may parte na hindi na semento dahil sa problema sa road right of way. Kanang makita nato diha na gap karon sa concrete is because wala nato na implement fully ang proyekto kay dunay nagdumili ang property owner na pasudlon ta within the bounds of their property. January 2024 nang bumigay ang bahagi nito dahil sa baha. Kung hindi maaayos kaagad ang naturang bahagi ng dike, lalaki ang sira dahilan para humina ang pundasyon ng mga bahay na malapit sa lugar at sa mismong bahagi ng dike ayon sa DPWH. Gibalikan dayon sa contractor ang maong area aron ayuhon dayon siya. Pero unfortunately, dunay resistance gikan dito sa property owner kung asa nahimutang tong ato pasilidad na pasudlo ng atong contractor aron ayuhon siya. So kung halimbawa tagaan lang mi og agihanan aron makatrabaho mi, then repairs can be done right away. Sa pahayag ng property owner na ipinadala sa GMA Regional TV1 Mindanao, pumayag ang kanilang pamilya na ipagamit ang kanilang nasasakupan sa monolithic construction bilang daanan para ayusin ang dike sa loob ng mahigit 1 taon. Pinayagan nga raw nila ito na makapagtayo ng bank houses ng libre sa kanilang property para sa mga manggagawa. Pero may nasira umano sa bahagi ng property nila. Nangako naman daw ang contractor na aayusin ang nasira. Yun nga lang, pinabayaan umano ito ng contractor. Dahil dito, hindi na raw sila pumayag ng humiling ulit noong Agosto ng nakarang taon ang kontraktor na gamitin uli ang kanilang property para ayusin ang nasirang dike. May isinampa na rin silang kaso sa ombudsman laban sa DPWH hinggil dito. Sabi pa ng may-ari, mayroon silang karapatan kung sino ang bibigyan ng access sa kanilang private property. Kung sakaling magkasundo na ang property owner at DPWH at matutuloy ang pag-repair, walang gagastusin ang gobyerno dahil pasok pa ito sa warranty period ng kontraktor. Sinusubukan pang kuhanan na pahayag ng GMA Regional TV ang contractor ng nasabing proyekto. Igan, wala pa rin katiyakan kung kailan masisimulan ang pag-aayos ng nasirang dike. Sinusubukan pa rin natin sa ngayon na makuna ng pahayag ang monolithic construction. Igan. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na
sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.